Tiwala si Senador Coco Pimentel na patuloy ang pagsusulong ng investigasyon kaugnay ng pork barrel scam kahit hindi dumalo si Janet Lim Napoles sa pagdinig sa Senado. Nananatili naman ang posisyon ng Senador sa tuluyang pagbuwag sa pork barrel ng mga mambabatas. Narito ang ulat ni Bianca Piedad. Naniniwala si Senador Coco Pimentel na kahit hindi makadalo si Janet Napoles sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hearing sa November 7, ay susulong pa rin ang investigasyon sa pork barrel scam. Ayon kay Pimentel, hindi matitiyak ng lahat ang kondisyon ni Napoles sa araw ng pagdinig, lalo na kung totoo ang problema nitong medikal. Walang garantiya yon, hindi natin matitiyak kasi pag health na kasi, yan ang mabigat na dahilan. Kasi one, pwedeng dinadrama, number two, pwedeng totoo. Kaya pagkakalusugan na blood pressure na ang pinag-uusapan, malay mo totoo. So, wala tayong katiyakan na sa November 7 matutuloy yung hearings with their presence, lalo na kung genuine at totoo yung problema niyang medikal. Nang tanungin naman ang senador tungkol sa mungkahing immunity para kay Napoles, yung matter of kung magsasalita siya o hindi, iiwan na natin yung sa kanyang kampo. Siya na ang mag-decide nun, tsaka ng kanyang mga abogado. And then saka na, papakinggan namin, bakit ka ba tumatahimik? Ano, may karapatan ka ba tumahimik? Pag alam nila yung karapatan nila, they will explain the rights, and then wala kaming choice but to respect kasi karapatan na ito . Paliwanag ni Pimentel, dapat irespeto ng lahat ang gusto ni Napoles na ipanawagan ang kanyang karapatan na hindi magbigay ng pahayag na posibleng gamitin laban sa kanya. Inamin naman ni Senador Pimentel na wala pa siyang naisip na itanong kay Napoles dahil medyo malinaw na sa kanya kung paano ginawa ni Napoles ang scam. Dagdag pa nito, dapat batid na ng Blue Ribbon Committee ngayon ang magiging rekomendasyon nito sa committee report kaugnay ng pork barrel scam, dumaluman o hindi si Napoles. Nagpasya naman si Pimentel na ipaglaban ang kanyang posisyon na tanggalin na ng tuluyan ang Priority Development Assistance 2014 national budget at walang realignment na mangyari ukol dito. At least masasabi ko sa aking anak, sa aking mga apo, na nakatulong ako sa pagbaba ng budget deficit by 200 million pesos. Nauna rito ay ibinigay na rin niya para sa realignment ang natitirang 192 billion pesos na balanse sa kanyang PDAF noong 2013 para sa mga biktima ng trahedya at kalamidad. Samantala, walang nakikitang mali si Pimentel sa Disbursement Acceleration Program o DAP dahil kung savings aniya talaga ito na ni-realign ay wala siyang tutol dito dahil ito'y nasa batas. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bianca Piedad.